Ang Unibersidad ng Oxford ay isa sa mga pinakamatanda at pinakaprestihiyosong unibersidad sa buong mundo. Ang kasaysayan ng Oxford ay nagsimula pa noong ika-12 siglo, ngunit ang mga tunay na pinagmulan nito ay nababalot ng misteryo. Maaaring nagsimula ang unibersidad bilang isang hindi formal na pagtitipon ng mga iskolar noong unang bahagi ng ika-11 siglo. Isang hindi kilalang katotohanan ay ang mga unang taon ng unibersidad ay puno ng mga tensyong pampulitika at relihiyoso. Noong 1200, isang grupo ng mga iskolar mula sa Oxford ang tumakas mula sa bayan upang makaiwas sa mga marahas na tunggalian sa mga tao, kaya't nagtayo sila ng Cambridge University. Ang alitang ito sa pagitan ng Oxford at Cambridge ay tumagal ng daan-daang taon at nananatiling isang mahalagang katangian ng parehong institusyon. Tulad ng maraming mga sinaunang institusyon, ang Oxford ay may mga nakatagong o lihim na mga lugar. Ang ilan sa mga kolehiyo ng unibersidad ay may mga nakatagong silid, lihim na hagdang-hagdang daanan, at mga sinaunang underground na mga lagusan. Ang pinagmulan ng mga lugar na ito ay madalas na misteryoso, ngunit marami sa mga ito ay itinayo upang magbigay ng proteksyon laban sa kabuluhan o upang magbigay ng pribasya sa mga iskolar. Sa ilang mga kaso, ang mga nakatagong silid ay ginamit para sa mga lihim na pagpupulong o bilang mga lugar kung saan maaaring makipag-usap ang mga estudyante tungkol sa mga mas radikal o subversibong ideya. Ang Oxford ay naglaro ng isang mahalagang papel sa pag-unlad ng makabagong agham, bagaman madalas ay mas nabibigyang pansin ang mga kwento ng Cambridge. Isang halimbawa nito ay ang trabaho ni Robert Hooke ng Oxford, isang polymath at kasabay ni Isaac Newton, na may mga makabuluhang kontribusyon sa mga larangan ng pisika, biyolohiya, at astronomiya. Kilala si Hooke sa kanyang batas ng elasticity, at sa pagiging unang gumamit ng mikroskopyo upang obserbahan ang mga mikrobyo. Ang kanyang mga gawa ay naging mahalaga sa scientific revolution, ngunit madalas ay natatabunan ng pamana ni Newton. Ang Bodleian Library, isa sa mga pinakakilalang aklatan sa buong mundo, ay nagtataglay ng milyon-milyong mga aklat, manuskrito, at mga bihirang koleksyon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, mayroong isang lihim na pagsisikap na mapanatili ang mga bihirang aklat at manuskrito ng unibersidad mula sa banta ng pambobomba. Nagdesisyon ng mga kawani ng aklatan na itago ang mga mahahalagang aklat sa mga vault sa ilalim ng unibersidad, at ilang mga mahalagang koleksyon ang dinala sa isang ligtas na lugar upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang hakbang na ito ng pagpapanatili ay nakatulong upang maprotektahan ang maraming kultural na yaman ng Oxford sa panahon ng matinding panganib. Noong unang bahagi ng ika-19 siglo, isang grupo ng mga teologo mula sa Oxford na kilala bilang ang Oxford Movement ang nagsimula ng isang relihiyosong pagbabalik loob sa loob ng Church of England. Ang kilusang ito ay naghangad na ibalik ang mga tradisyonal na pagsasanay, kabilang ang pagtuon sa liturhiya, hierarkiya ng simbahan, at mga sakramento. Ang pagbabalik loob na ito ay may matinding impluwensya sa pag-unlad ng Anglicanismo, at tumulong sa paghubog ng relihiyosong tanawin ng ika-19 at ika-20 siglo. Ilan sa mga pangunahing personalidad sa kilusang ito ay sina John Henry Newman, na kalaunan ay naging kardinal sa simbahang Katolika. Ang dekada 60 ay isang panahon ng malalaking pagbabago sa lipunan sa United Kingdom, at hindi nakaligtas ang Oxford dito. Ang unibersidad ay naging isang sentro ng aktibismong pang-estudyante, na may mga protesta laban sa digmaang Vietnam, ang pagsikat ng kilusang feminist, at mga panawagan para sa mas mataas na pantay-pantay sa lipunan. Ang mga protesta ng mga estudyante sa Oxford ay kadalasang pinangunahan ng mga intelektual na kalaunan ay naging mga prominenteng personalidad sa lipunang Britanya. Marami sa mga estudyante ng Oxford noong dekada 60 ay lubos na nakikilahok sa mga anti-establishment na sentimiento ng panahon na nag-ambag sa mga sosyal at pampulitikang kilusan na nagbago sa bansa. Ang Oxford ay palaging tahanan ng mga eksklusibo at elitistang mga club, at isa sa mga pinakakilalang ito ay ang Bullingdon Club. Itinatag noong 1780, ito ay isang lihim na all-male club na kilala sa kanilang kayamanan, kayabangan, at pabigla-biglang mga gawain. Ilan sa mga pinakakilalang miyembro ng club ay sina dating punong ministro ng UK David Cameron at Boris Johnson. Ang mga gawain ng club ay nababalot sa lihim, ngunit ito ay kaugnay sa mga magarbo at matinding ritual, malaking halaga ng alak, at maging ang mga gawain ng paninira. Ang tradisyon nito ng kayamanan at pribilehiyo ay patuloy na isang kontrobersyal na issue.